Pakinggan natin tong balitang to. Napakaganda nitong balitang ito. Although talagang alam natin na itong si Ed Lingaw gusto niya ng impeachment. Wala rin siyang idea at wala rin siyang magagawa. Play. Haba-haba ng debate sa Senado sa huli, nagdesisyon ng Senator Judges na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment sa reklamo laban kay VP Sara Duterte. At live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan si Mian Los Baños. Mian, bakit nila binalik ang articles sa Kamara? Alam mo, Bok, sa pagbubukas ng impeachment court ngayong gabi, agad pinagdebatehan ng Senator Judge. Yun malinaw. Sa pagbubukas ng impeachment court ngayong gabi, sumunod ba sa mandato ng batas ang Senado? Oo, nagbukas ang impeachment court kagabi. So nag-adhere sila. Naging impeachment court sila. Ang problema, unang salbo pa lang, namatay na. Bakit? Bukod sa mahina yung kaso, palpak, gawa-gawa. Hindi sumunod sa tamang proseso. Yan din nga yung iniiyak natin dyan sa ICC. Nasa tamang proseso ba yung pagte-turn over ng gobyerno ng Pilipinas kay Duterte? Hindi. Bakit? Hindi sila dumaan sa proper judicial authority. At dahil doon, pwedeng mapauwi si Pangulong Duterte kung magtatrabaho ng matino yung ICC. Hindi ba? Because of yung technicality na yun. Ganon din dito. Sumunod ba sa tamang proseso ang Kongreso? Nga. Judges, yung kahilingan ni Senator Bato de la Rosa at ng Duterte Bloc na ipadismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero Bok, mula sa usapin ng dismissal, nauwi yung botohan ng mga Senator Judge sa pagpapabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. Pero paliwanag ng mga senador na bumoto pabor dyan, hindi raw ibig sabihin na Ama, umorder ka ng cellphone sa Shopee. Pagdating sa'yo, kotse. Anong gagawin mo? Hindi yun in-order mo. Soli mo. Ganon. terminate o tinitigil ang impeachment proceedings. The pleasure. Sa botong Sabi daw, pinipigil ang impeachment proceedings. Nag-proceed na nga eh. As an impeachment court, nakarobe na sila. Ano pang tawag dyan? Hindi ba nagsimula ng impeachment proceeding yan? Kaya nga lang, sa umpisa pa lang, nakita na nila na pangtanga yung ipinasa ng Congress. O kaya ayan, binalik sa kanila, ayusin nyo. Tayo na, ang in-order ko, adobo, pinadala nyo sa akin, laing. Hindi naman pwede yun. Luto nyo yung adobo, ibalik nyo rito. Tapos saka natin pagsalu-saluan yan. 18.5, dinesisyonan ng impeachment court na ipabalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 18 senador ang bumoto pabor at 5 ang tutol. Nag-ugat yan sa motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ibasura ang impeachment complaint. Agad umangal dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Labag daw yan sa batas. Gate pa ni Pimentel, mahalagang talakayin ng Senado ang impeachment case dahil ang Senado lang ang binigyan ng mandato ng konstitusyon para lumitis sa impeachment case. Wala po tayong choice but to respect, lalo na ito, we fall squarely under this subparagraph 4 which I just read. We have to respect the decision of the overwhelming majority of the members of the House of Representatives. Oo nga, tinanggap nyo na nga. Nag-robe na nga kayo, nag-oath na nga kayo. So nagsimula na yung pagiging senator judges ninyo. So, anong nilabag nyo dun? Wala kayong nilabag dun. Kasi normal naman sa isang proceeding, na talaga, may mga motion. Doon pa nga lang kayo sa umpisa eh. Hindi pa kayo nakakapasok dun sa trial process, ang tawag dyan? Doon sa mismong trial, hindi pa kayo nakakarating dun. Dyan pa nga lang, nagkalabo-labo na kayo eh. Kasi nga, sira yung nakarating sa inyong produkto. Kaya kailangan yung isoli sa kanila, ayusin nila para matakil nyo ng matinutino, ganun.
Dagdag pa niya, kung itutuloy ng Senado ang paglilitis, lalabas ang mga ebidensya kaugnay sa mga inaakusa sa impeached official para makapagdesisyon sila base sa mga ebidensya. The trial will give that impeached officer the chance to clear of his or her name and at the same time maybe rebuild his or her reputation. Oo, nandoon na tayo. Alam natin yun. Lahat naman gusto niya. Si Inday nga gusto rin eh. Gusto nga ni Inday ng trial eh. Ang problema nga, depektibo nga. Hindi dumaan sa protocol sa tamang proseso. Kumbaga, ikinulong ng walang warrant of arrest. Anong ginagawa ng mga judge pag gaganyan? Hindi ba may napanood akong pelikula nung nakaraan eh? Yun napanood kong pelikula nung nakaraan. Ni-rape niya, ano na to, Eye for an Eye. O ano to, matagal na pelikula na to. Ni-rape ni-rape yung anak niya. Tapos, nakuha yung tao. Nag-positive sa sperm yung tao na nahuli nila. Okay? So, kaya lang, doon sa sperm sample na tinest nung prosecution, meron silang nakomit na isang malaking pagkakamali. Ano 'yun? Dapat pala sa pagtitest ng sample, hati. May matetest na sample yung prosecution, yung defense magkakandak din ng sarili nilang test. Ang problema, na-test ng prosecution yung sperm nung rapist, naubos nila. Hindi nila binigyan ng sample, DNA sample, yung defense. So yun, kahit na ni-rape niya talaga, positibo, pero dahil hindi sumunod sa sistema at proseso, ano ang nangyari doon sa rapist? Nakawala siya that day. Simula pa lang ng hearing, dinismiss na ng judge kahit na alam nating lahat na siya may kasalanan. Kasi sa korte, it's what you can prove. Hindi yung kung ano yung kaya mong sabihin, kung ano yung gaano kadami yung akusasyon mo. Kailangan mababack upan mo yun ng ebidensya. At kung yung ebidensya na kinuha mo hindi sumunod sa tamang protocol, depektibo yung ebidensya mo. Anong nangyari dun sa kaso? Nakalabas yung rapist. Nang rape pa siya ng rape ng madami. Bakit? Hindi kasi kayo sumunod doon sa protocol. Ganon din dito. What makes you so special na gusto nyo magkaroon ng trial proceeding ng palpak yung proseso kung bakit nagkaroon ng trial in the first place? O hindi ba? Maling-mali po yun. Dapat dumaan tayo sa tamang proseso, hindi natin shortcut. Ayan ang magandang example ha. Nag-object din si Senator Risa Hontiveros sa hiling ng Duterte Bloc na ibasurang impeachment complaint. I too object to the motion of Senator Judge De La Rosa. A motion to dismiss is not found. Hindi po nahahanap itong motion to dismiss sa Rules of Procedure on Impeachment na literal ka-adapt lang po natin. At kung mayroon man, hindi Senator Judge ang magre-raise nun, kundi ang defendant. Si Vice President Sara Duterte ang dapat mag-raise niyan. Pero sagot ni Senator De La Rosa, if this impeachment court has the power to dismiss an impeachment complaint, walang silbi itong korte na ito, Mr. President. Tama. Di ba katulad ng sinasabi ko, bilang isang korte, dapat lahat ng functions ng normal na korte, ganun din ang impeachment court, which is Senate. Kung yung normal na korte nakakapag-dismiss, bakit hindi ang impeachment court? Kung ang normal na korte nakakapag-remand, bakit hindi ang impeachment court? That's my opinion, Mr. President. Ano bang gamit ng korte na ito kung hindi inherent yung power niya to dismiss? So that's my humble legal opinion, although I am not a lawyer.
Paliwanag din ni Senator Hontiveros, bago magdesisyon ng impeachment court, mahalagang maipaalam muna ito sa prosecution at defense para makapagsumiti sila ng komento. Ang ilang senador nagpahayag din na gusto nilang ituloy ang impeachment proceeding. Kailangan ay ilitis kung ito ba ay makatarungan o hindi. So, gagawin lang natin yon ngayon. Kung kulang na talaga sa oras, pass your papers, hindi natapos, hindi na natin saklaw yon dahil pwede natin sabihin, ginawa natin, hindi lang nagkaroon ng desisyon. Wala naman nagsasabing kailangan may desisyon. Pero si Senator Alan Cayetano, ininda ang bigat ng kahilingan ni Ito maganda kay Cayetano. Ganito katalino ang mga Duterte alay. Senator Bato na dismissal ng impeachment complaint. Mabigat tong puntong ito. That's my appeal to Senator Bato, na mabigat desisyonan ng dismissed based on it has not been filed, that we violated the Constitution na mahigit isang beses tong The Congress violated the Constitution. Mahigit isang beses i-file yung impeachment sa Kamara. Doon pa lang di ba? Violate ng Congress ang Constitution by what? Oo, by yung filing nito 3 beses, 4 na beses. Isang beses nga lang isang taon . So by the basis of itong hindi finalo na Constitution ng Congress, gusto nyo mag-proceed pa rin tayo kahit lumabag sila sa batas? Gusto nyo tayo hindi tayo lalabag sa batas? Sila lumabag sila sa batas, kaya nagkaroon ng kaso dito? O para matapos ito, hindi na lang tayo madamay sa paglabag sa batas kasi lumabag sa batas ang Congress. Tapos yung paglabag nila sa batas, dinedma natin. Anong tawag sa atin? Di criminal din. Paano kayo magkakaroon ng reputasyon bilang isang korte na magdidesisyon ng patas kung hindi nyo sisitahin yung paglabag sa batas nung nagsampa ng kaso na yan? Di ba? Dapat kung talagang gusto nyong maging epektibo, yung mga crack, bago nyo asikasuhin yan, ayusin muna nila. Dinideny na ba natin sila noong impeachment? Hindi. Binalik lang natin sa kanila para ayusin nila yung mga pagkakamali nila. Pagdebatihan nila sa side nila, whether lumabag ba sila sa batas o hindi. And then, ibalik nila ulit dito. Walang problema yan. Wala na bang impeachment? Meron pa din. Hindi ba nag proceed, assume itong mga senator judges bilang impeachment court, itong Senado bilang impeachment court, nag-take sila ng oath . So ginawa ng Senado yung kanilang mandato. Ang hindi sumunod sa protocol, yung Congress, dahil dito sa technicalities na ito. Dinismiss ba nila? Hindi. Binalik nga sa inyo . O maganda nga yun, may pagkakataon kayo na itama nyo yung pagkakamali nyo . Dapat nga i-dismiss na talaga yan dahil lumabag kayo sa batas . Pero binibigyan pa namin kayo ng pagkakataon, hindi namin to di-dismiss. final. Kaya hiling ni Senator Cayetano, pwede bang baguhin ni Senator De La Rosa ang kanyang kahilingan na imbes na ipa-dismiss, i-remand o ibalik ang articles of impeachment sa Ang Kamara? galing nung ang galing nung style na yon. Kesa i-dismiss natin, which is an automatic acquittal, why not i-remand natin, ibabalik mo na lang yan sa kanila para ayusin nila yung mga technical issues nila. And then, babalik yan dito sa atin. O di mag-impeachment court pa rin tayo. Ngayon, Coco Pimentel, kung hindi ka na senator judge nun, sorry ka na lang, natalo ka . At saka hindi ka na talaga senador. Congressman na ngayon tinatakbuhan mo na nakaraan, natalo ka pa . Kukunti na nga lang yung dapat bumoto sa'yo, hindi mo pa nakuha . Hindi ba? So, ibig sabihin, sorry na lang yung mga hindi na magpaparticipate kung sakaling bumalik dito yung impeachment na yan. Sorry na lang kung hindi na kayo makakapag-participate. Tapos na yung mga panahon ninyo, yung mga grandstanding ninyo, hindi nyo na magagawa. Pasensyahan na lang tayo. Pero naging mabait pa nga ang Senado . Instead, i-dismiss. Dahil sa mga technical issues. Mantakin mo, may bayaran na nangyari. Umamin mismo ang gobyerno nagkabayaran. Doon pa lang sira na yung reputasyon ng kaso . Buti nga, hindi dinismiss . Matapang pa nga si Bato, gustong i-dismiss. Pero ayaw din ng mga senador na mapusoy sila.
nasa kanila namatay o kaya ibinalik na lang nila. Yun yung pinakamagandang paraan. Para sa akin, okay yun. Hindi, ako gusto ko talaga ma-dismiss na yan eh. Pero mas okay na dumaan tayo sa proseso. Ginagawa ng korte, ng normal na korte, yung pagre-remand, pagbabalik sa lower court ng mga depektibong kaso. O di pwede din gawin nila yung pagdi-dismiss, ginagawa ng normal na korte. O di pwede rin gawin ng Senate, ng Senado bilang impeachment court. So lumabag sila sa batas. Sabi ng ng mga apektado, o kung ganon, takbo na kayo sa Korte Suprema. Nung una, ayaw ni Senator Bato, pero sa kalagitnaan ng debate, pumayag din siya sa hiniling na pagbabago ni Cayetano. Agad yang kinontra ng mga taga-minorya. Sabi ni Senator Hontiveros, bakit ba ibabalik ang articles of impeachment sa Kamara kung pwede naman silang utusan na sagutin na lang ang mga issue? Remanding is a functional dismissal. Return is a functional dismissal. Para po Hindi dismissal yun. Hindi siya dismissal kasi nga ibinabalik mo nga doon para ayusin nila, para pagbalik ulit sa inyo okay na. Hindi ba? Kaya ka tain-tae, Risa Ontiveros, kasi putang ina yung tsansa mo na babuyin si Inday Sara dito. Hindi mo na magagawa sa ngayon. Ha? Ba't ba nagmamadali kasi kayo? Sa ngayon lang yan. Binalik natin doon, ayusin nila, balik nila sa atin ulit. Ganun lang kasimple yun. Anong iniiyak mo? Hindi naman dismissal yan. Dinismiss ba? Hindi naman. Remanding nga eh. Sinabi ko nga sa inyo yung ibig sabihin ng remanding eh. Ayan sabi nga dito, often done for a new trial, further hearings or corrections of error. It usually happens when the higher court finds something wrong with how the lower court handled the case. Anong pwede mo silang tanungin? Anong hindi pa pwede yun? Ibalik mo sa kanila, ayusin nila yung crack bago nila dalhin sa inyo. sa akin, parang dinribble natin ng matagal tapos ipapasa natin ulit ang bola. Hindi po kailangan... Ganun talaga. That's how the system works. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo. That's how the cookie crumbles. That's the way the cookie crumbles. Yan ang sitwasyon, yan ang sistema. Kaya dapat tanggapin mo na lang. Ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives. This will not and does not constitute a dismissal because afterwards, after we settle this issue, and I think Senator Judge Cayetano also clarified that, the same is true with Senator Judge Villanueva, this is in no way a dismissal because we will be issuing summons after this. Di ba? So, dire-diretso pa din kayo. Ang ibinabalik lang sa Kongreso is yung articles of impeachment. Tuloy-tuloy pa rin naman. Anong iniiyak nyo? Kayo talaga, Bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return? Kasi nga, hindi ka na senador. Lalaki pa yung mata mo. Hindi ka nga nanalo sa Marikina Ilan libo na nga lang na boto yung kailangan mo, hindi mo pa nakuha, diyan ka pa magmamagaling. Wala ka na, Coco Pimentel, laos ka na. Whatever is the term, Mr. President. Hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. Pero Sir, pinaliwanag na nga, hindi nga dismissal yan. Remanding nga. Ang nangyari nga, may depekto. Gusto nyo, yung sira, ayusin nyo dyan? Hindi mapipwede yun. Lumabag sila sa batas Ayusin muna nila yun. Di ba gusto ninyo sumunod kayo sa batas tapos lumabag sila sa batas? Gusto nyo, apir-apir na lang? Di pwede yun, sir. sa huli ng idaan ito sa botohan, nanalo ang may gustong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Pero ang paglilinaw, hindi nito ibig sabihin na dinidismiss o binabasura ang impeachment complaint. Hindi dinidismiss, hindi binabasura. Tuloy-tuloy pa rin po yung kaso. Kung matatandaan natin yung naamyendahan na unang schedule, dapat ngayon yung oath-taking
bukas yung pagre-report ng prosekusyon ng articles of impeachment sa open session. Yun dapat ang magti-trigger o maghuhudyat na i-convene ng impeachment court. Pero Bok, dahil nangyari nga ang lahat ngayong araw, na-convene yung impeachment court, nakapag-oath-taking yung senator judges, sinabi nila Senate President o Presiding Officer Chis Escudero, hindi na kailangan yung pag-report na yan ng prosekusyon bukas dito ng articles of impeachment. Bok? Bok, liwanagin lang natin, ibig bang sabihin na dahil pinapabalik ng Kamara ang impeachment complaint, hindi na ito pag-uusapan sa Senado sa ngayon? Bok, paulit-ulit na kanina kasi yan din ang naging tanong ng mga senador, no? What happens next? Ang paliwanag dyan nila Senate President o Presiding Officer Chis Escudero, tuloy yung impeachment proceedings. In fact, starting tomorrow, dahil convened na sila as impeachment court, pwede nang magpadala ng summons sa kampo nila VP Sara na pwede niyang sagutin sa loob ng 10 araw at summons papunta naman sa defense na sasagutin within 5 days. Kasama rin dyan sa naaprobahang motion na yan ay hihinga ng paliwanag ang Kamara o yung prosekusyon na hindi ba talaga nila violate yung 1-year ban na sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, kaya sinasabi niyang depektibo yung impeachment court. And pangatlo, kailangan magkaroon ng communication. Ito, Bok, future pa ha. Kailangan magkaroon ng communication yung 20th Congress at ipahayag nila sa Senado na willing pa silang i-pursue ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Yan yung nilalaman ng motion. Yan. So mas gumugulo. Kung titingnan natin, mas pagulo pa ng pagulo. O i-adapt pa ba to ng 20th Congress? Yung mga senador ba, patatawirin ba ito ng 20th Congress? Kasi sabi ni Robin, hindi na yan tatawid. Sabi ng iba, pwedeng tumawid. O, so sino ngayon ang masusunod patungkol dyan? Supreme Court. Supreme Court po ang masusunod tungkol dyan. Ngayon madaming mga nagsasabi sila Chel Jokno, sila Carpio, labag sa batas. Anong gagawin natin? Labag pala sa batas 'yan. So anong gagawin nyo? File cases. Saan kayo magfa-file ng kaso? Supreme Court, bilisan nyo na. Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na the shift of power is slowly changing its tide. Unti-unti nagbabago na po yung agos ng current ng ilog. Nagbabago na po at nakikita naman na natin kung saan napapunta. Ito lang po ang simula, magdidire-diretso na yan. Makikita na rin natin na si Bongbong Marcos at saka itong si Romualdez ay wala na silang silbi sa bayang Pilipinas. Dinaya nyo kami. Dinaya nyo kami ngayong midterm elections. Babawi kami ng mas malakas, mas matindi pagdating ng 2028 elections. Ngayon nyo makikita kung gaano karaming Pilipino ang magbubuklod-buklod para dito sa para maayos ang bayang Pilipinas. Hindi nyo na kayang dayain yan. Ano ba to? Panalo ba ito para sa ating mga Pilipino? Oo, kasi sa totoo lang, napakaraming issues ang dapat na inaatupag natin. Hindi naman talaga mga Duterte ang problema ng bayang Pilipinas eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap